my YouTube channel. So, for this day, I will discuss about the criminal justice system. So, when we talk about the criminal justice system, ito yung tinatawag na machinery, di ba? Within the government or the state, di ba? All around the world, nag-a-adapt ng criminal justice system. So, when we talk about the criminal justice system, ito yung machinery wherein yung criminal justice processes ay nandyan, di ba? Step by step, from law enforcement to the prosecution to the court, then the correction, to the community. So ito yung mga pillars, di ba? So dito makikita natin na may sistema, di ba? May sistema ang state o yung government to try cases, di ba? Or to punish different crimes. So, dito natin makikita na yung law enforcement is ito yung frontliner, di ba? Siya yung frontliner ng criminal justice system. Wherein, if there is a commission of the crime, so, directly, ang law enforcement yung nangunguna. Sila yung nag-iimbestiga, sila yung nagpe-preserve ng evidence, kumukuha ng mga ebidensya, either documentary, physical evidence. So, yung law enforcement pillar, yung pinakauna na responder, di ba? O siya yung tinatawag nating frontliner ng criminal justice system. So, it is necessary for the law enforcer or yung nag-enforce ng law to have the knowledge and skills or the ability to investigate or to preserve evidence. So, ito yung mga skills na dapat nila ma-develop, diba? So that walang biases or yung mga ebidensya is acceptable in court. So, if it is not acceptable in court or in the prosecution, yung ikalawang pillars, so probably yung ebidensya is cannot be trial, di ba? Cannot be acceptable or it is not admissible in court. So, ito yung pinakaunang skills or ito yung pinaka-importanting knowledge or skills na na dapat i-acquire ng law enforcer. So, first pillar yun, di ba? Law enforcement. So, sa law enforcement, yung mga problema is ganyan talaga, di ba? Yung mga ebidensya. So, if ever yung nagkakandak ng processing of the crime scene is hindi walang skills or hindi na-develop yung skills to acquire or yung makuha yung ebidensya. So, hindi yan i-accept ng prosecution, di ba? So, ito yung pinaka-number one din na problema ng law enforcement, yung pagkukuha o yung pagpreserve ng evidence, di ba? So, second is the prosecution. Itong prosecution, dito natin makikita o dito mai-establish yung tinatawag nilang probable cause, di ba? When you talk about probable cause, a well-founded belief na yung crime talaga is na-commit. So, paano? So, yung investigator na nandyan sa law enforcer, sila yung mag-provide ng mga ebidensya, di ba? Then, yung mga ebidensya na ibibigay nila sa prosecution, so, ito yung i-evaluate ng prosecutor, di ba? Para malaman niya if there is a probable cause talaga na yung suspect is nakakommit talaga ng crime. So, dyan natin makikita yung trabaho ng prosecution to accept evidences or to evaluate cases if there is a probable cause. So, ito yung trabaho ng prosecution, number one. Then, yung problema natin na makikita sa prosecution is if yung ebidensya is kulang, di ba? So, babalik agad yun sa law enforcement. So, if ever yung ebidensya is kulang, so, the problem is madidismiss, di ba? Kahit pa yung witness ay nandyan, di ba? Isang witness lang. Or yung mga tao, nakita na nila talaga na, or alam talaga nila na
ang nakakommit ng crime logically is yung suspect. But if there is no evidence to prove, so hindi yan i-accept ng prosecution. So ito yung number one na problem, di ba? Madidismiss yung case sa prosecution level pa lang. So next is yung sa court. So yung prosecution, ang trabaho ng prosecution is mag-evaluate kung if ever may probable cause, din i-accept yung mga ebidensya na galing sa law enforcement o yung mga law enforcers. Then itong mga ebidensya na ito is ibibigay nila sa court. So ang trabaho nila is to file the case in court. So hindi ang law enforcement level lang yung magpa-file ng case sa court, but actually is yung prosecution. So yung law enforcement o yung law enforcement agencies na kumukuha ng mga ebidensya is bibigay lamang, di ba? Nag-i-endorse lamang ng case sa prosecution. Then yung prosecution na naman yung magpa-file ng case sa court. So yan yung trabaho sa prosecution. After that, yung sa court, di ba? Sila yung nag-i-evaluate, di ba? Sila yung nagta-trial ng case, di ba? Binibigyan nila ng pagkakataon na yung suspect is pinsaan yung kanyang sarili, na hindi siya talaga yung nakakommit ng crime. Then according sa constitution, yung government is magpo-provide ng attorney or ng abogado if ever yung suspect is walang abogado. So dyan niya sa court madidipinsaan yung sarili niya na hindi talaga siya yung nag-commit ng crime. Then in the law enforcement level or sa biktima or yung sa prosecution, sila yung mag-provide talaga ng evidence na ma-prove yung suspect na nakakommit talaga ng crime, di ba? So diyan yung trabaho ng court to trial cases, di ba? Para malaman ng judge if ever saan, di ba? Gaano kabigat yung ebidensya na nandyan, di ba? To prove talaga na yung tao is nakakommit ng crime. So yan yung trabaho ng court. So after the court, if mapapatunayan talaga na nakakommit ng crime ng tao, so doon ilalagay na naman siya sa correction. So when we talk about the correction, ito yung mga priso natin, di ba? Dito ilalagay yung mga nakakommit ng crime to correct their behavior at idadaan sila sa detention. So idadaan sila sa sentence. Magsiservisyo sila ng sentence kung ano yung ibibigay ng court. Diba? Dito yung makikita natin yung mga prisuhan, di ba? So diyan natin makikita yung You Believe It, the Pickle, di ba? The Davao Penal Colony. So diyan natin makikita yung trabaho ng prosecution, di ba? To rehabilitate and to correct offenders. So kung ano yung behavior nila, di ba? Yung crime na nakomit nila is proportionate sa punishment or sa penalty na ilalagay sa correction, di ba? So ito yung corrections na pillars. Then after the service of the sentence, then yung ikalima na pillars is ang community, di ba? Yung community yung mag-a-accept ng offenders o yung mga nakaserve na ng kanilang sentence, di ba? So ito yung trabaho ng community. So ang problema lang sa
sa community, yung nakikita ko is yung if ever yung tao is ex-convict. So, hindi talaga majority of the job, hindi talaga ina-accept nila yung mga ex-convict. So, ito yung nakikita kong problema. Wherein, yung government siguro is magkakandak ng mga programs wherein yung mga ex-convict is mabibigyan ng trabaho para hindi naman siya mag-commit ng crime. So, ito yung 5 pillars ng criminal justice system. So, sa makikita natin dito, if ever yung law enforcement na pillar is may ginawa na hindi tama or hindi appropriate sa kanyang trabaho, so maaapektuhan yung ikalawang na pillar, yung prosecution, yung ikatatlo, yung court, yung correction, at yung community. So, kailangan natin bigyan ng pansin that the law enforcement na pillar is yung pinaka-importante, di ba? Talaga na pillar kasi dito magsisimula yung machinery or yung sistema na yung criminal is madidetain or mabibigyan ng sentensya, ng sentensya, or yung mga inosente is ma-acquit. So, di ba? So, kung ano yun either ma-convict yung criminal or ma-acquit or the acquittal sa inosente talaga, yung mga walang kasalanan. So, ito yung ito yung makikita natin dito, yung criminal justice system talaga. So, may iba't ibang trabaho. Then, it will help the government or the state to regulate the behavior of the society or sa mga tao na nakatira sa society wherein the government has its criminal justice system. So, salamat sa pakikinig.